Isang 23 anyos na lalaki, pinatay ang ama at kapitbahay sa Barangay Luca, Oslob, Cebu. Kahit ang mga pulis napilitang mamaril para lang mapasuko ang nag-aamok na suspect. Ang mga saksi sa lagim, ang sarili niyang mga kapatid. Pero ang tanong ng lahat, bakit? Dahil ba ito sa matinding selos o dahil sa perang galing sa ibang bansa na hindi napunta sa kanya? Ano ang totoong motibo ni Rico? Halina't himayin natin ang kwentong ito. Sa dulo ng timog ng Cebu, kung saan ang asul na dagat ay humahalik sa mapuputing buhangin ng Oslob, tila isang paraiso ang Barangay Luca. Ngumit sa likod ng magandang tanawin at payapang hampas ng alon, isang madilim na gabi ang tuluyang bumago sa buhay ng pamilya Alcantara. Si Rico, 23 anyos, ay kilala sa kanilang lugar na tahimik, ngunit may tila kumukulong galit sa loob. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral at madalas na nakatambay lamang sa kanilang bakuran. Ang kanyang ama, si Mang Cardo, ay isang retiradong mangingisda na ang taning hangad ay makitang maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang relasyon ng mag-ama ay tila isang tuyong damo na naghihintay na lamang ng isang kislap ng apoy upang magliyab. Ka-6 ng Enero, Martes ng gabi, ang hangin mula sa dagat ay malamig at ang karamihan sa mga taga-Barangay Luca ay naghahanda na para sa pagtulog. Sa loob ng bahay ng mga Alcantara, isang mainit na pagtatalo ang namuo. Wala ka nang ginagawa kundi tumambay. Tingnan mo ang mga kapatid mo, nagsisikap. Ikaw, puro ka na lang bisyo. Bulyaw ni Mang Cardo. Hindi sumasagot si Rico. Nakayuko lamang siya, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga kapatid na sina Lani, 19 taong gulang, at si Jojo, 16, ay nakasilip lamang sa pinto ng kanilang silid, naminginig sa takot. "Sumagot ka! Huwag mo akong talikuran!" Sigaw pa ng ama. Dito na sumabog ang lahat. Sa isang iglap, kumuha si Rico ng isang matalas na itak na nakasabit sa binding. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina, nakita ng dalawang magkapatid kung paano itinaas ni Rico ang sandata. "Kuya, huwag!" sigaw ni Lani, ngunit huli na ang lahat. Ang unang taga ay tumama sa balikat ni Mang Cardo. Sinundan ito ng sunod-sunod na saksak at taga na tila ba hindi na tao ang kaharap ni Rico kundi isang kaaway na matagal ng kinamumuhian. Walang nagawa ang matanda kundi bumagsak sa semento, naliligo sa sariling dugo. Narinig ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena ang mga sigaw. Si Aling Nena, isang byuda na kilala sa pagiging matulungin, ay mabilis na tumakbo patungo sa bahay ng mga Alcantara sa pag-aakalang may magnanakaw o sunog. "Cardo, anong nangyayari diyan?" tawag ni Aling Nena habang papasok sa bukana ng pinto. Sinalubong siya ng isang nanlilisik na mga mata. Si Rico na noon ay balot na ng dugo ang damit at mukha ay tila nawala na sa katinuan. Hindi pa man nakakahakbang palayo si Aling Nena, hinarap siya ni Rico at walang awa ring pinaslang. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng malalakas na hiyaw ng mga kapatid ni Rico na saksi sa bawat segundo ng karahasan. Mabilis na nakatawag ng saklolo si Jojo gamit ang kanyang cellphone habang sila ni Lani ay nakakulong sa loob ng banyo, pilit na hinaharangan ang pinto. "Tulong! Pinapatay kami ng kuya ko! Ang tatay ko! Si Aling Nena! Tulong!" Hikbi ng bata sa kabilang linya. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang mga operatiba ng Oslob Police Station. Ang Barangay Luca, na dati ay payapa, ay napuno ng asul at pulang ilaw ng mga patrol car. Nadatnan ng mga pulis si Rico sa gitna ng sala, hawak pa rin ang dugoang itak at isang maliit na patalim. Tila wala siyang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. "Rico, ibaba mo ang armas. Sumuko ka na!" sigaw ni Police Corporal Santos. Ngunit sa halip na sumuko, lalong nagwala ang suspek. Sinubukan niyang sugurin ang mga pulis.
Umatras ang mga otoridad, pilit na pinapakalma ang sitwasyon, ngunit agresibo si Rico. Nagpaputok ng babalang putok sa hangin ang mga pulis, pero tila lalong naging mailap at mapanganib ang binata. "Wala na akong pakialam, patayin niyo na ako!" Sigaw ni Rico habang iwinawasi-wasi ang itak sa direksyon ng mga pulis. Dahil sa banta sa buhay ng mga opisyal at sa posibilidad na saktan pa ang kanyang mga kapatid na nasa loob pa ng bahay, napilitan ng mga pulis na gumamit ng dahas upang maparalisa ang suspek. Isang putok ang umalingaw-ngaw, tinamaan si Rico sa paa. Napaluhod siya, ngulit pilit pa ring lumalaban at hawak ang patalim. Isang pangputok ang tumama sa kanyang kamay na naging dahilan upang mabitawan niya ang armas. Doon lamang tuluyang nakuha ng mga pulis ang pagkakataon na dambahin at pusasan si Rico. Dinala si Rico sa pinakamalapit na ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat sa kamay at paa, ang kanyang mga kapatid na sina Lani at Jojo ay dinala sa himpilan ng pulisya upang kunan ng pahayag. Hindi tumitigil ang pag-iyak ni Lani. "Bakit nagawa ni Kuya yun? Mahal namin siya. Kahit laging silang nag-aaway ni tatay, hindi ko akalaing aabot sa ganito." Ang buong barangay Luca ay nabalot ng pighati. Si Mang Cardo ay isang mabuting ama kahit na strikto ang relasyon niya kay Toyong Rico, at si Aling Nena ay isang inosenteng biktima na ang tanging kasalanan ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Sa loob ng kulungan, nang mahimasmas si Rico, tila doon lamang rumihistro sa kanyang isipan ang bigat ng kanyang nagawa. Ngulit wala ng puwang ang pagsisisi, 2 buhay ang nawala at ang kanyang sariling pamilya ay nawasak ng dahil sa isang gabi ng hindi mapigilang galit. Si Rico ay hindi tunay na anak ni Mang Cardo sa kanyang yumaong asawa na ina ni Lani at Jojo. Si Rico ay bunga ng isang pagkakamali, isang anak sa ibang babae. Nung sanggol pa lamang siya, dinala siya ng kanyang tunay na ina kay Mang Cardo bago ito lumipad patungong Italia upang magtrabaho bilang isang domestic helper. Dahil sa takot sa iskandalo, tinanggap ni Mang Cardo si Rico, ngunit kailanman ay hindi niya ito itinuring na kapantay ng kanyang 2 tunay na anak. Sa loob ng tahanan sa Luoca, si Rico ang naging tagahugas, tagalinis at tagaigib, habang sina Lani at Jojo ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan at binibilihan ng mga bagong gamit. "Kuya, bakit hindi ka pumapasok?" tanong noon ng batang si Jojo. "Kailangan nyo na makakain, Jojo. Mag-aral kayo ng mabuti para sa akin," laging sagot ni Rico. Pilit itinatago ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ni Rico ay ang lihim na ugnayan nila ng kanyang tunay na ina na si Elena. Buwan-buwan, nagpapadala si Elena ng malalaking halaga mula sa Italia. Ang mga perang ito ay may malinaw na instruksyon para sa pag-aaral ni Rico, para sa kanyang kinabukasan, at para mabilhan siya ng sariling lupa sa Oslob. Ngunit ang mga perang ito ay hindi kailanman nakarating sa kamay ni Rico. Si Mang Cardo na nalulunod sa bisyo ng pagsusugal, lalo na sa sabong at iligal na swartres, ay ginamit ang pera ni Rico upang tustusan ng kanyang mga luho at bayaran ng kanyang mga utang. Isang gabi bago ang trahedya, nakakita si Rico ng isang lumang bank book at mga resibo ng remittance sa ilalim ng kanyang higaan ng kanyang ama. Doon niya nalaman ng katotohanan, mahigit 1 dekada nang nagpapadala ang kanyang ina. Ngunit sinabihan siya ni Mang Cardo na kinalimutan na siya ni Elena at wala itong ipinapadalang kahit 5. "Ginamit mong buhay ko para sa bisyo mo!" Sigaw ni Rico nang harapin niya ang ama sa gabing iyon. "Pinaaral mo sina Lani at Jojo gamit ang pera ng nanay ko, habang ako, ginawa mong katulong sa sarili nating bahay." Ang selos na matagal nang kinikimkim ni Rico ay parang bulkang kanlaon na sumabog. Nakita niya kung paano tratuhin ni Mang Cardo sina Lani at Jojo ng may pagmamahal at pagmamalaki, habang siya ay laging tinatawag na salot o anak ng pagkakamali tuwing nalalasing ang ama. Sa gabing iyon, matapos niyang nalaman ng tungkol sa pera, hindi na nakapagpigil si Rico
Ang bawat saksak na ibinigay niya sa kanyang ama ay tila paghiganti sa bawat taon na hindi siya nakapasok sa eskwelahan, sa bawat gutom na tinis niya at sa bawat pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya kabilang sa pamilya. Nang pumasok si Aling Nena, ang kapitbahay, hindi na tao ang nakikita ni Rico. Ang nakikita niya ay ang lahat ng mga taong naging saksi sa kanyang paghihirap, ngulit na natiling tahimik. Sa kanyang isipan, ang lahat ng nasa labas ng kanyang madilim na mundo ay kaaway. Sa loob ng ospital, habang nakabenda ang kanyang kamay at paa dahil sa tama ng bala ng pulis, kinausap si Rico ng isang social worker at ng kanyang mga kapatid. "Bakit kuya? Bakit kailangang patayin pati si Papa?" Umiiyak na tanong ni Lani. Tinignan sila ni Rico nang may halong lungkot at pait. "Mahal ko kayo, Lani. Pero habang nakikita ko kayong may hawak na diploma, naaalala ko ang lahat ng perang ninakaw ni Papa sa akin. Naaalala ko na ako ang nagtrabaho sa bukid para lang may pambaon kayo, habang ang pera na dapat ay para sa akin, napunta lang sa manok at alak ni Papa. Hindi niyo alam kung gaano kasakit ang maging estranghero sa sarili mong tahanan." Doon lamang nalaman ni Lani at Jojo ang tungkol sa lihim na padala ng ina ni Rico. Napagtanto nila na ang kaginawaan na tinatamasa nila ay bunga ng paghihirap ng isang kapatid na itinuring nilang iba. Ang trahedya sa Barangay Luca ay isang paalala sa atin ng ilang mahalagang aral sa buhay. Ang panganib ng galit na hindi naaayos. Ang galit ay parang lason. Kapag hinayaan nating manatili ito sa ating puso ng matagal na panahon nang hindi kinakausap o binibigyang lunas, maaari itong sumabog sa paraang hindi natin inaasahan. Ang komunikasyon sa loob ng pamilya ay napakahalaga. Ang paghahalaga sa mental health. Maraming mga krimen ang naggaganap dahil sa hindi natutugon ng issue sa mental na kalusugan. Ang pagiging tahimik o pagkakaroon ng kakaibang kilos ng isang kapamilya ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala. Ang paghingi ng tulong sa mga eksperto ay hindi kahinaan, kundi isang paraan upang maiwasan ang mas malaking sakuna. Ang hindi maibabalik na desisyon. Sa isang iglap ng kagagalit, ang isang maling desisyon ay maaaring sumira sa kinabukasan ng maraming tao. Ang buhay ay hindi parang pelikula na pwedeng i-rewind. Kapag nawala ang buhay, wala na itong balik. Pagpapahalaga sa kapwa. Ang pagkamatay ni Aling Nena ay nagpapakita na sa ating mga aksyon, hindi lang tayo ang nadadamay. Ang ating mga maling gawa ay may epekto sa ating komunidad at sa mga inosenteng tao sa paligid natin. Sa huli, si Rico ay nahaharap sa kasong parricide at murder. Habang siya ay nagdurusa sa likod ng rehas, ang mga kapatid niyang naiwan ay pasan ang bigat ng trauma na habang buhay nilang dadalhin. Isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagtitimplik, pag-uunawa at pagmamahal sa loob ng tahanan.